Mga kaibigan, ito yung mga nagawa na nung aking karpentero. Almost tapos yung almost natapos yung trusses. Linagyan ko muna ng para wala pa kasing bubong para pag umulan. May bagyo kasi yung bagyong Ada. Pakita ko sa inyo yung taas. Akit tayo dito sa hagdan. Yeah. Para makita nyo yung mga nagawa. Yan. Ito. Yung trusses niya, yung pinakapama ko ay 2x2. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ano lang to? 8 feet lang yung yero nito. Pero yung mahigit 20 feet yung haba. Itong terrace natin. Tapos mahigit isa't kalahating hollow block yung taas ng gagawing flooring. Ito. Utay-utay lang yung paggawa natin. Ay, bababa lang tayo. Yeah. Yan. Ito. Ito yung haligi natin ginawa. Tubo. May mabigat pa din itong gagawin eh. Ito tuod ng nyog. Tapos tuod ng mangga. Dudukalin pa yun eh. Iaalsa pa. Para mag-flooring. Ito kasi yung flooring ng ating bahay. Yan yung sa pintuan. Ganyan kataas yan. Ang taas yan. Ito may tambak na ito. Nakatambak na ito pero mataas pa rin. Hanggang dito po siya. Yan. Tapos tiles yan kaganyan. Abutin ng kaganyan yan pag nag-tiles. Pero hindi ko pa ito itatiles mga kaibigan. Ako na rin magtatiles siguro nito. Kasi itong bahay namin, ako ang nag-tiles nito. Pagka lumalabas ako galing opisina, tinitira ako, tinatiles ko. Yung kabilang pintuan sa exit ko sa likod, lalagyan din natin ng flooring. Yan. Lang ako ng video sa front camera gamitin ko. Taging pangarap ko lang pagising ko sa umaga, dyaryo ang aking hawak habang umiinom sa tasa ng kape o ng tiyana sobra. Ang sarap habang may hawak na dyaryo at nagbabasa ng mga balita sa mga nangyayari sa ating bayan. Napaka-simple talaga ng aking pangarap. Gusto kong maglinis ng bakuran sa luntian, paligid na tanim ko sa garden, mamitas ng buga ng mga gluda. Sa mga puno na ako mismo ang nagtamin habang nilalaro ko ang aking mga apo. Nakapiling ang aking mapagmahal at maunawaing asawa. Sa mga puno na ako mismo ang nagtamin habang nilalaro ko ang aking mga apo. Nakapiling ang aking mapagmahal at maunawaing asawa. Gusto ko rin syempre ang ipagluto sila at sabay-sabay kumain sa dahon ng saging, mamimingwit sa alagang mga isda.
sapagkat ay sila ng native na manok. Baboy, kambing, gansa, pabo, pingala, at iba pang mga hayop na pwede pagkain, makipaglaro sa kuniho, aso, pusa at mga ibon. Ito gusto ko, ito ang pangarap ko, at ito ang gusto ko matupad sa pagtanda ko. Sa Arabella Garden, kayo ay kapiling ko, at ito reality sana nang magiging buhay ko sa Philippine reality. Ipapakita ko dapat sa inyo. Medyo madilim lang, wala pa tayong ilaw dito sa ano, sa labas ano, sa terrace. Ang luang nito 6.5 feet, no, 6.5 feet yung luang ng flooring. Tapos ang ano 20.5 feet ang haba. Yung ano kasi ito gagawin kong, kasi nga nag-opisina kami mag-asawa, minsan yung aming damit na labada dinalaban namin sa gabi. Siyempre mahirap yung ano, yung sampay, yung pagpapatuyo. Itong nakita niyo yung white na ano na lona na bumili kasi ako sa Shopee. Ilalagay ko sa gilid siya. Tapos bibili pa ako isa pa uling ganyan. Mas maigsi ng kaunti, mas ma-kitted ng kaunti. Yung pwede dito sa 8 feet, ano, bibilang 8 feet. Ilalagay ko dito sa kabilang gilid para pagka nagsasampay kami ng damit, pwede siya. Hindi ko. Bumili din kasi ako ng ano ng 1 na tubular. Siya naman yung paghahangiran ng damit pagka naglalaba. Yung kabilang gilid ng bahay, ang ano kasi dito sa kabilang ito, dito yung ano, yung gilid na to ng bahay. Yan, nandyan yung ano, yung washing machine doon sa dulo. Ano, may grip ako doon. Balang araw, dito naman sa kabilang gilid na to, dito sa gilid na to, nasa left ko, dito sa left. Itong nasa right side ko yung ano, yung washing machine. Magpapagawa ulit ako ng mas malapad kaysa dito. Ito ay 8 feet siguro, 10 feet ang ano ko, ang gagawin ko doon. 10 feet parang pinakagrahe. Yung motor ko kasi dito nakaparada eh. Yung owner ko naman na andun sa labas sa grahe. Hindi na naman kasi tumatakbo, binigay ko na sa kapatid ko. Kasi naman talaga ako lang yung nagkondisyon, ako yung gumastos tumula nang namatay ang tatay ko, kaya ako nasasabing sa akin kasi ako na yung nagre-registro, ako ang bumili ng mga gulong, ako ang nagpatakbo kasi na-stock yun. Ngayon binigay ko na sa kapatid ko. Kaya na ayaw ko ng i-maintain, magastos. Kung sakalit tumama sa pader, ay di baka magkaroon ng ng sasakyan. Pero inuuna ko mga ganito bahay muna, naayos ko. Basta kasi yung sasakyan ko sakalit may pumarada, yung dulo, doon ko lalagay yung washing machine.
Yun ang tapos mayroon ding hangiran na gagawin ako doon. Pero ngayon, hindi pa ngayon. Tapos yung likod, gagawin kong dirty kitchen yun para alam niyo naman, sama sa mga vlog ko, yung pagluluto. Ang liit ng kusina ko. Gusto ko kasi mas maluwang. Ano yun? Kung baka mga mga 15 feet hanggang 18 feet siguro yun. Kung yung bakanting lote ko sa likod pa, mga ganun. Kung gagawin kong kitchen yun, maluwang yun. Napakaluwang. Makakagalaw-galaw ako, tsaka kita nyo pagka nag-video ako, nasa likod yung camera. Hindi nakaharap. Samantalang mas maganda kung yung camera nakaharap sa akin, pwede ako maglagay doon na yung lutuan na sa gitna. Yung camera, pwedeng, pag nag-video ako, pagka nagpa-vlog. Hindi kasi priority pero in yung vlog, siyempre, mas priority ko yung trabaho ko, sa opisina. Ito, kulay black yung hindi ko na kasi ito lalagay ng kisame. Kulay black yung trusses, para magandang tingnan. Tapos yung haligi, i-black ko din yan. Bibili lang ang torque ko. Actually, itong haligi, gamit na tubo na yan. Dating may poso dito sa bahay na to. Diyan nakatayo dati yung poso, pero yung bugsok malayo. Yan yung nakakabit. Nahihirapan yung mga karpentero nung pinutol yung tubo dahil napakatikas. Lumang tubo kasi yan. Maganda kasi yung mga tubo yung mga sinaunang tubo. Ano ba bang ko dito? Gagawin natin dito. Lumabis ako isang 2x2 na tubular. Yung motor ko siguro dito ko na rin iakit yan, hindi na sa kabila. Pagka nagawa ko na to. Ayan. Uti-utay. Yung gusto ko ng susunod na project na gawin, yung yung kisame. Yung kisame ko dito, walang pintura. Pero naisip ko, kasi sa pintura ko, ko na lang, gawin ko na lang PVC panel. Doon ko na lang idikit yung panel sa mismo kisame na doon sa plywood. Hindi na ako magpipintura. May na siya. Madali namang gawin. Pinag-aaralan ko kung paano gawin, pero madali lang pala. Madali naman tayo gumawa niyan eh. Dito lang talaga mahirapan sa hukay. So, hinuhukay na tuod. Hindi kasi pwedeng tambakan na. Actually, matatabunan siya. Yun lang, yun lang isang hindi matatabunan. May nakalawit. Pero ang problema, kakainin niya ng insekto ng anay. Pwedeng magkaanay yung bahay. Although, wala naman akong wood dito, kundi yung pintuan lang. Hindi naman masyadong nakakaano sa anay. Ang problema, pag nabulok yan, uuk-uk ang lupa, mababasag ang flooring. Yan din yung problema ko dun sa sa loob. Hindi ako naglagay ng bakal sa flooring. Wala nakapag-advise sa akin, kahit yung foreman na gumawa dati. Iba na kasi yung gumagawa nito eh. Hindi ako na-advisean kasi may lumang deposito. Yun din na rin yung ginamit yung deposito. Sumakto kasi dito sa lote ko. Yung deposito kasi ngayon, yung CR ko, dati ng CR, dito sa amin, dito yung mga, kasi, yung loob ng bahay ng nanay ko, ng parents ko, may 2 CR sa loob yun. Marami kami magkakapatid, tapos yung mga kapamilya ng nanay ko pag umuwi dito sa Mindoro. Kaya yung bahay kasi namin, malaki to yung sa nanay ko, sa sa parents ko, malaki yan. Diyan iipon-ipon. Ngayon, siyempre pagka andyan lahat, may mga reunion, daming tao, kulang yung CR, yung 2 CR. Kaya nagpagawa si tatay ko dito sa labas. Tapos yung deposito, sa ibabaw ng deposito niya linagay yung CR. Ngayon, nanghinayang ako doon sa kasi nasa lote ko nga, nanghinayang ako doon sa CR. Yun na mali talaga sa akin yung decision eh.
ang ginawa ko, yun na yung ano, yun na yung ginamit yung CR. Siyempre sa loob ng bahay, yung deposito nasa ilalim ng sahig. Tapos hindi ako nagpa-flooring. Mali, dapat yung CR pinabayaan ko na sa labas yun. May deposito. Nasa labas na okay lang. Nag-adjust na lang ako ng bahay. Ang isa naman, sayang naman yung lote. Ewan ko. Mali talaga yung desisyon ko. Nasa gitna yun yung lote. Dapat pinagplanuhan ko ng maigi. Pero wala, andun na. Siguro, susunod, magkakating ako ng flooring. Kakatingin ko yung ano, i-renovate ko, babagsak ko yung CR. Ipapasok ko na doon sa deposito. Pagka nagkating ang flooring, papasok ko na yun doon. Tapos gawa na lang ako. Gagawa muna ako ng deposito sa labas. Siguro doon sa gagawin bahay doon, sa gilid, pinakagilid, gawin kong deposito. Tapos, maluong kasi, tagilid kasi yung bahay. Yun nga magilid yung bahay. Kaya itong aking ginagawa ngayon, itong project ko ngayon dito sa bahay na trusses itong terrace na to. Hindi kasing lapad yung yung labis na bubong. Anong nga ang tawag diyan sa labis na bubong? Palabis sa gilid. Yun, isang yero yun. Isang yero. 1.10 meter ang isang yero magkabila. Ngayon, hindi ko siya sinunod doon. Ginawa ko lang kalahating yero yung palabis. Saka dito, pinarehas ko na. Kasi, mangyayari, papatong doon sa bubong nung nanay ko. Ay, lote ng kapatid ko yan. Ayoko naman na gano'n na mataas nga ito sa akin, nakaibabaw. Pero nakaganon, nakapatong. Ayoko. Hindi magandang tingnan. Nakalampas yung bubong ko sa lote ko. Actually, itong lote ng bahay, nabigyan kasi kami ng nanay ko, manang lote. Ito yung tapat ng sa akin. Pero itong tapat ng bahay, binili ko ito sa nanay ko. Binili namin mag-asawa. Tapos dito kami yung bakante, yung pinagtatanong ko ng mga ubas, yung mga yun yung mana ko, yung katabi ko. Yun yung gusto kong hatiin doon sa dalawa kong anak. Tapos ito na yung parte namin mag-asawa. Bali itong lote ko, hindi pa kasi ito natititulohan na sa mother title pa. Pero may kanya-kanya na kaming hati-hati. Pag pinatitulo ko siguro, gagawin kong 3 ng titulo. Sa amin mag-asawa, tapos doon sa dalawa kong anak. Tapos kung mahina na kami, kung sino sa dalawa naming anak ang may kakayahan na para sa kami ay mag-asawa na magiging pensyonado, ako pwede na ako. Yun. Kasi natutulong sa amin, sa kanya mapupunta siguro yung lote. Ito yung pa ilang days ito. First day kasi ito, pininis itong unahan. Tapos second day, nagtayo ng poste. Tapos yung mga bakal na to, yung bakal na kinapitan, yung pinagpatungan ng kilo. Yan, natapos na yan. Naghukay ng lalagyan ng poste, ginawa ng forma, para maging, para nakalibel, pinormahan to para libel ang lahat ng proseso ng ginagawa. Tapos yun nga, nagdugtong ng mga bakal. Kasi katulad dito 26 feet ba yun yung bakal? 20.22 ata, ito 22 feet ata yung bakal sa taas, yung yan, tsaka yung pamakuan yun, nagputo, nagcutting tapos nagdugtong, kaya ganun medyo katagal. Tapos syempre linibel yung mga dulo ng bakal kung
para po ano, natapos nila yan. Tapos yung second day yun, ano, third day, yung kanina. Ano lang, talagang gusto kong i-rush kasi para hindi matagal ang paggagawa. Natigil kami kanina sa paggagawa. Hindi naman ako pumasok kasi nga rinarayuma ako. Kaya ayan, okay lang din, nakabantay ako habang ginagawa ito. Hindi ako nakapagtrabaho, hindi ako nakapasok sa office. Inatake ako ng rayuma, tapos yun nga, nag-a-acid pa rin ako. Dahil yung kay Bagyong Ada, umuulan. Namit kami ng ulan dito. Pero nakatrabaho naman kahit naman paulan-ulan, ano. Yun, natapos yung process. Almost tapos yung process. Naikabit yung kilo dito sa sinabi ko kanina na pagpapatungan ng kilo na ginawa kahapon. Naikabit yung kilo. Ano din to, may mga dugtong din to eh. Kasi yung kilo nito, retaso ko din lang yan dito sa ginamit dito sa kabahayan. Nang hinayang ako kaysa bumili ako ng bago. Yun ang ginamit ko. Dinugtungan na lang namin. Kaya yun. May tatlong, ang kilo kasi nito, 1, 2, 3, 4, 5. May 5 kilo. Ang ginawa na lang, dinugtungan yung 3, yung 2, larguhan. Tapos yun, nag-welding ulit para doon sa pamakuan. Ang pamakuan nito nga ay 1, 2, 3, 4, 5. 5 din, 5 kilo, 5 din yung pamakuan. Mahaba nga, kulang yung isang tubular, tagdugtong. Pero yung pagkakabit ng mga kaibigan doon sa mga hindi pa alam kung paano yung proseso ng ganyan ha. Ang ginagawa namin, pinagawa ko sa kanila, salitan, yung dugtungan. Itong una, dito sa kanan, yung pangalawa sa kaliwa, bago kanan ulit, kaliwa, kanan. Ganun yung para kung bumagyo, hindi siya ng hangin. May siya, may tigas siya. Hindi yung dugtungan. Dahil kung pantay-pantay ang dugtungan, pag nahangin ng bagyo, pwedeng maputol sa dugtungan. Kahit pa may block. Naka-block naman yung lahat ng naka-block. Tapos yun nga, yung ginamit kong block dati dito sa kabahayan, ang kapal yung yung triangular bar na binili ko. Yung pinakamakapal. Tres yung lapad, medyo nahirapan magputol at tagal putulin kasi nga makapal. Nanginayang naman ako kaysa bumili pa ulit ako, mahal, napakamahal. Yun na lang yung pinagagamit ko. Yun, may labis nga ako isang 2x2 na iniisip ko saan ko gamitin. Marami naman mapapagamitan yan. Ako kasi marunong din ako eh. Sabi ko nga ako din ang gumawa ng tiles nito. Hindi ko lang pinupersa ngayon yung katawan ko. Kasi ang dami ko din naman trabaho. Pero yung mga konti-konting mga hindi ko na inuupa. Tulad nito, itong luwang na to, ako na yung magtatiles nito. Pagka lumalabas sa office, kaya ko nito. Tapos, pasensya na kayo, madilim yung cellphone lang naman kasi yung gamit ko sa pagbablog. Wala akong ibang camera na ginagamit. Wala pa tayo nun, hindi naman tayo kumikita sa YouTube. Sa isang taon, minsan lang ako kumita. Minsan nga, isang beses lang. Magkano lang, 5,000. O higit, 6,000. O ganun. Kulang pa sa pambayad ng internet. Wala, kanahiligan ko na lang din mag-video. Tanggal stress. Lalo na pagka pinapanood yung mga video ko sa YouTube. Pagaling sa opisina, mahinga ako yung papanoodin. Nakakatanggal ang stress. Namumroblema pa rin ako sa mga ubas ko. Kasi ang haba ng tag-ulan, ilang buwan na to na talagang hindi lang basta ulan, talagang malakas. Ito mga kaibigan, yun lang. Bukas ang gagawin ay yung taas nitong yung level ng bubong, hindi pa napipinis. Inintay namin na malagyan ng tases para may tutuntungan para mapinis yun. Bukas yun ang gagawin, pipinisin yun. Tapos, tatapusin na yung trusses. Lalagay na yung mga panggilid. Yung sanepa. Lalagay na yan. Ang sanepa ko isa is na, na zipper links na pinakamakapal. Yan, lalagyan yan. Buo. Tapos,
lalagay na yung bubong. Pagkatapos ng bubong, lalagay na yung cover sa gilid. Ano. Sa unahan, hindi ko na pinalagyan ng alulod. Try kong gawin yung ano, yung napapanood ko sa YouTube na PVC para hindi masyadong bulking tingnan. Yun na lang. Tsaka mas mura. Kung sakali naman, kasi hindi ko pa rin alam kung padudugtungan ko ulit ito sa susunod eh. Ito lang kasi ay ginawa kong project para hindi mabasa dito pag umuulan. May malagyan ako ng motor, may mapagsampayan ako ng damit. Para hindi yung naging bonus ko doon sa Christmas, bonus namin, para hindi ko saan lang magastos, dito ko na lang ilinagay. Ano? Kasi kung hindi ko lalagay dito, kung saan ko magagastos yan. Katulad ng mga halaman ko. Actually, dito din naman. Wala naman akong bisyo, hindi naman ako nagiinom, hindi ako naninigarilyo, hindi ako nagsusugal. Dito din lang. Mangyayari doon, pang-vlog, bibili ako ng panglutong pagkain. Mga ganun, na pakikinabangan din ng, ng pamilya. Pero yun nga, hindi naman doon nakalaan yun. Pero, yun, inuote-ote ko na kasi habang natanda, daming sakit na nararamdaman. Katulad ko ngayon, nanarayuma. Baka pagdating ng araw, wala na tayong gastusin para dito sa bahay. At least, matapos to bago ako magretiro, matapos yung bahay, yung tirahan namin mag-asawa at yung mga anak ko habang wala pang pamilya, may uuwian na masasabing maayos naman tahanan, maayos na magandang tahanan. Sabi ko nga doon sa isang kanta ko na ginawa doon sa vlog din dito sa mga gagamitin natin na simple lang naman yung pangarap ko. Kasi minsan yung pag pinakinggan mo yung kanta, hindi mo minsan maintindihan yung ibang sinasabi kasi AI, naiiba yung ng lyrics sa AI. Ang ko doon, yung pangarap ko, yung maging lolo, retirado na, dito laang nagtatanim, naglilinis ng paligid, nagkukut-kut ng kung ano-ano, nag-aalaga ng iba't ibang konti-konting hayop na pakikinabangan, pang-ulam, pagkain, nag-atin nga ng mga gulay-gulay, may fish pond na yung crayfish, gusto ko yan. Tapos, ayun, pagluluto sila, magbabasa ng dyaryo, kung may dyaryo pa, kung wala naman manunood ng balita sa cellphone o kaya sa TV na dito nakarelax, nagtsatsa o nagkakape. Yun lang yung pangarap ko, kasama yung pamilya. Napakasimpleng pangarap dito sa farm, dito sa lugar na kung saan ako lumaki. Yun lang yung pangarap ko, napakasimple lang. Sana makapag-retiro ako ng malakas at matupad ko pa rin yun. Yung ginagawa ko dong butas, nagkukay ako doon. Pero hindi ko lalagyan ng Mag-ano ako, crayfish siguro ako o kaya yung tilapia mga ganun sa ibang location dito. Maliliit lang, yung pang sarili lang, hindi naman pang business. Yung pang sarili lang na tapos konting landscape ng konti. Ako nang gagawa, landscape, libangan, may portion ng taniman ng gulay, mga ganun. Yung ubas na konti, kung magiging okay to, maganda din sa vlog. Maganda pakita yung garden, yung Arabella Garden kasi tawag ko dito. Yan, pagka tinignan mo nga sa satellite, sa satellite map, makikita mo to Arabella Garden. Ito yan sa akin. Tingnan nyo sa satellite map kung nasan yung Arabella Garden. Ito yon. Habang nag-opisina pa ako na hindi pa ako nagre-retiro, inuutay-utay ko na ngayon yung Arabella Garden. Actually, yung Arabella Garden, matagal na po ng pangarap. Noon pa lang, bago pa lang ako sa serbisyo noon, naghahalaman ako, pero mga orchids yung ginagawa ko. Naglagay ako ng pangalan, Arabella Garden. Kaya ngayon, binubuhay ko yung Arabella Garden. May kwento kasi yung kung bakit Arabella. Mga anak ko, wala namang Arabella ang pangalan. Asawa ko, wala akong kapamilyang Arabella ang pangalan. Kasi yung unang pangarap ko, doon sa
panganay kong anak, Arabella sana yung pangalan niya. Na syempre, hindi naman ako yung magdidesisyon lang. Ang napagkasundoan namin, Jana Beatrice, hindi Arabella. Kaya, nung nag-garden ako, hindi ko na kailangan magtanong na ano ba yung papangalan ko doon sa garden. Unang choice ko kasi sa pangalan ng panganay, Arabella. Kaya nung hindi naibigay, kaya nung naggawa ako ng garden dati, nakakuha ko ng lumang kahoy na malapad. Magandang design dati. Tanda ko yun eh. Yung kahoy na yun ay yung gamit namin sa pagbubukid dati, yung pison, yung tawagin. Pinalagari yun ng lolo ko dati. Nakita ko isang pisngi nun. Kumuha ko ng lubid na uway. Ginawa ko siyang pangalan, Arabella Garden. Tanda ko yung dun sa kabilang bahay ko pa dati dun. May garden ako dun dati. Nakabakod yung garden ko dun dati. Mahilig ako sa garden talaga. Mahilig ako magluto, mahilig ako sa garden. Simpleng buhay lang ako dito sa bukid. Yan lang hilig ko sa bukid. Ayun, gusto kong bago magretiro, may pupuntahan ako pag nagretiro ako, yung may garden ako. May bumubugan ng kahoy, may mga yung ubas kung maaayos ko. Meron akong ilang alagang itik, pato. Ako dati may alaga akong bingala. Kung nakakakita pa ulit akong bingala, gusto ko ulit mag-alaga ng bingala. Gusto ko ng gansa, gusto ko ng pabo, manok na umiitlog na katulad nung dati meron din ako. May baboy damo ako dati noon. Kung sakaling na magkakita ulit ako ng makukuha ng baboy damo na naka-figure na rin na ulit, gusto ko maglagay kahit na nakatali lang sa isang puno. Dati kasi may figure ako, wala na. Yung lote nun ay bigay ko. Sabi ko nga, hindi pa na yung lote, hindi pa natituluhan. Kaya ang ginawa ko, sinuwap ko doon sa kapatid ko yung lote. Na yung figure ko. Tsaka hindi naman magkakasya na dito kung maglalagay pa ako ng figure. Mas gusto ko kasi sa farm, sa bukid talaga. Yung nature dati na nung pagkatapos ng alpas yung mga hayop, tinali na. Pagkatapos ng tali, nakapigil na. Siguro doon ako sa nakatali. Kung magkakaroon ulit ako ng hayop na baboy, itatali ko sa ilalim ng puno ng mangga. Yan kasi yung, sana kahit sa libro makikita mo ganyan yung, ang isang bahay kubo. Isang bahay kubo lang, pangarap ko. Magkaroon ako ng isang bahay kubo doon sa ilalim ng mangga. May maliit din akong lutuan na luto ang kahoy. Tapos pwede mong tulugan yung kubo, pawid siya. Na ang dingding ay kawayan. Kayo mga kaibigan, mga OFW yung kaibigan ko, ano ba yung pangarap nyo pag nagretiro kayo? Ako itong kinukwento ko, ito yung pangarap ko kapag nagretiro ako. Hindi naman tatagal, magre-retiro na ako. Siguro, tapusin ko lang makagraduate yung anak kong bunso ng college. Magre-retired na ako. Dito na lang ako. Masakit sa ulo yung opisina. Kaso hindi pa tayo pwedeng tumigil. May binubuhay tayo. May pangarap pa tayo sa mga anak natin eh. Kailangan tapusin natin yon. Siguro mga 6 years. Okay na. 6 na taon na lang ako magtsatsaga na may amo. Saka tulungan niyo ako sa YouTube channel ko mga kaibigan. Paki-subscribe, paki-like. Kasi kung magiging okay ang YouTube channel ko, ito na yung magiging hanap buhay ko pag nakapag-retiro ako. Pangkain lang, saka panggamot, pang maintenance ng gamot.
Kasi kung may kinikita tayo, yun yung magiging ano natin. Kahit konti lang yung kitain ko, kahit hindi naman ano. Yun ha, kung nakaabot siya sa, ano ito, sa, sinasabing ko ito sa YouTube, no, sa vlog ko. Request lang, paki-subscribe nyo itong channel ko, paki-comment. Kwentuhan tayo. Minsan-minsan kwentuhan tayo. Pwede ka mag-comment dyan. Tapos sa susunod na mga vlog, sasagutin ko yung comment mo. Ano ito lang to? Reality talk. Realidad na buhay. Kwentuhan ng mga pangarap natin. Mahirap kasing mga kaibigan, mahirap kasing sabihin natin na sana maging maayos yung buhay ng bansa natin. Hindi natin kapit yung yung ilang mga mga politiko na alam natin kung ano nangyayari. Na simple na lang gawin natin buhay. Ganito lang. Ako, gusto ko itong to. Sa harapan ko dito, natatakloban lang na ilang puno Mayroong resort na, hindi naman resort, bahay siya. Bahay siya na ng isang foreigner, asawa Pilipina. Meron siyang swimming pool. Tapos may mga madaming ilaw, kaya magandang tingnan. Tingnan natin ha kung kaya nyo makita. Ako, ang hinahabol nito tay ha. Naka-automatic kasi yung tripod ko, hinahabol kayo. Ako. Ayun yung may ilaw na yan, mga kaibigan. Yan. Yan. Yung mga ilaw na yan. Yung may mga ilaw na yan, mga kaibigan. Yun yung resort. Kaya pag naandito ako, parang nandun ako sa resort. Hindi naman siya matatawag na private full. Bahay kasi niya yun. Hindi niya pinapaupa. Yung ganda ng kwento nito Ang maganda dito kasi ako kasi nakatalikod ako doon sa Mount Halcon. Kita dito sa amin yung Mount Halcon Siya, nakaharap. Kaya yung pangalan nung kumikita niya yung pool niya, yung private pool niya, ang pinangalan niya ay Mount Halcon View. Halcon View. Palayan kasi yung harapan niya, tapos hindi aninag yung bundok, mga kaibigan na. Kita talaga. Kita dito sa amin. Yung bundok na. Dito sa akin kasi, lugar ko kasi, hindi siya kita kasi maraming puno. Yung kasi palayan dati yon na nabili niya. Wala nakasangga, kaya kitang-kita. Dito sa amin, walang madaming puno. Tapos may bahay pa sa likod. May nagbahay pa dyan. Hindi talaga kita dito sa amin. Pero doon sa kanya doon kita. Pag naglalakad kami, nagja-jogging, go walking, yun, nakikita ko, may mga picture ako dyan. Doon sa mga dati kong vlog, yung mga luma na, naka-private na kasi yun nakakasama yun. Masakit yung tagiliran ko. Mahaba na yung video ko, mga kaibigan. Ito ay 31 minutes na, tapos yung 2 minutes, medyo mahaba. Pasensya na kayo. Pero napasarap lang ako sa kwento. Yan. Ano ba bang i-update ko sa inyo dito, mga kaibigan, sa realidad na buhay na ginagawa ko ngayon? Baybayin yung mga kwento ko. Kung saan ako mapumbadpad, kung saan ako mapunta, ibibigay ko sa inyo mga kwento, bawat kwento ko. Bukas, yun nga, banggit ko na naman siguro yung bukas, almost tatapusin yung process. Kung kayang ilatag yung yero, lalatag na lang yun. Pipinish yung taas. Mabilis lang taas, kakunti lang yun. Itong mga side nito, hindi pa ito napipinish. Next, siguro ito. Next project namin, siguro ito pipinish to. Baka next, mga may bonus. Baka doon ko na lang ulit laan yung bonus sa pagpipinis ng dingding ng itong labas. Loob walang problema. Tapos na yung pintura lang kulang sa loob. Inuutay-utay ko naman yung kusina, napinturahan ko na, yung CR, napinturahan ko, pero ng PVC molding ko din yung ibabaw ng tiles ng pinabala ko doon. Tapos doon sa pinaka kainan ko,
ano talaga yun, proposed bar yun eh. Maggagawa talaga ako ng dirty kitchen doon sa likod na nandun din yung lamesa ng kainan. Actually dito may isa pa akong lamesa eh. Dito mapapalagay dito ito sa sa terrace. Pag panahon ng tag, ang kagandahan dito sa lugar ko, hindi siya masyadong mainit. Napalibutan ako ng mga mangga. Kapag tanghali, malamig pa rin dito. Pwede ditong kumain. Dito sa Yun lang mga kaibigan. Sana lagi niyo subaybayan ang Philippine reality. Yan. Bye-bye po at God bless you.